is hindi ito in-anticipate, no, ni Marcos Jr. na magiging ganito kalaki yung suporta. At ito yung klase, no, ng suporta na nagpanalo kay VP Inday, no, nung election. Kaya mas malaki ang kanyang boto kaysa kay Marcos. Kaysa kay Marcos. Oh. Ang pinaka-miscalculation nila dito was they thought that this is not going to happen. And hindi lang yon. Isa pang parte ng miscalculation nila dito is that hindi nila inaakala na magiging sustained dito. So, makikita natin. Minsanan lang eh. And what Marcos Jr. did was the exact opposite of what is culturally Filipino. Kabaliktaran yung ginawa. Anong ginawa? Isinurrender, no? Pinakidnap natin si FPRRD, dinala nandun na sa mga dayuhan. So anong pinupunto ko dito, no? I highly question yung pagka-Pilipino ni Marcos Jr. I'm not taking yung pagka-Pilipino in its literal sense, no? Hindi literal 'yon. Kumbaga yung value. Does he still know the cultures and norms of his people? Correct. Hindi ba? Kasi yan ang nakagista nating kultura, that we bring people back. And yet what they've done was they whisked him away. Hindi ba? Going into that airplane, which by the way, Manong J at MJ, yung aeroplano na yan is taxpayer funded. Hindi ba? Ibig sabihin, kahit yung mga kababayan nating sumuporta kay FPRRD na nagbayad ng tax, have put towards the money para maipadala si FPRRD abroad, which is an insult. Hindi ba? Enjoying, parang hindi mawala sa isip. Ano pong klase yun? No? You don't do that. That's a no-no. Gabi, ano? Kung naabutan niya ako noon as news director ng ABS-CBN o kaya ng GMA, she will be fired. Grabe. Ang layo eh. Nakulong na nga yung tao. Alam mo, number one cardinal rule sa reporter is be courteous. Hindi, iba ng mga bagong tubo ngayon mga reporter. Akala mo, napaka-condescending magtanong, no? Nung kami magtatanong, kahit galit na galit ka, kunyari kay Cory, no, Aquino. Kahit na pinatatanggal niya ako 2 times kay Mr. Lopez noon. Pag nakikita kami, tinanong ko siya, Madam President, good morning. The issue is like this. Why was the position of government like this? Would you care to answer? Pag hindi kanya sinagot, pasensya ka. Ganun lang yun. Kasi yan eh. Ngayon hindi eh. Bakit ganito? Makikipag-away pa eh yung reporter doon sa source. Sarap sampalin eh. Easy. Yun lang, pinalabas ko lang. Hindi kasi ako, alam mo, nakakahiya, no? Hindi kami nagturo ng ganyan doon sa mga tinatanong namin. Kahit na yung mga pinakahuling mga nirecruit ko mga reporter, kasama na si Jerry Baha at saka si Tunying, no? Mga last recruits ko yan sa ABS noon. Hindi sila naging ganyan. Kasi nga may proper decorum eh. No? Pakita mo na ikaw ay magaling, na ikaw ay edukado, na ikaw ay may breeding, ha? There are many ways of skinning account. Gusto mong inisin ang presidente o yung ini-interview mo, pwede naman, pero na hindi ka halatang condescending. Di ba? Ay, nako. Pangit eh. Ang pangit na isipin mo, babae pa. No? Parang tinuruan ka ba ng good manners and right conduct ng nanay mo? Parang gano'n eh. Anyway, Manong Jay, napuna ko lang Manong Jay kasi nasa larangan tayo ng professional news. Pero, Doc Mike, sir, kayo po ba naniniwala doon sa naging assessment ng ating finance chief na may epekto sa ekonomiya pero short term lang, maliitan lang? Pero bago ko sagutin din yan, MJ, gusto ko lang mag-react din dun sa issue na yan tungkol dun sa mga journalist. Kasi makikita natin, they're doing it to themselves. Kung makikita natin, among our institutions, the mainstream media has become one of the least trusted among our institutions. And yung low trust na yan, it's because yung mga journalists din natin, they're doing it amongst themselves. So yung mga ganyang attitude nila. And in fact, unfortunately, marami sa kanila are no longer journalists, but they're more propagandists.
They're more of like they're mixing their opinions sa news, and that is a problem, no? Kasi kailangan i-separate mo yung opinion sa news eh. Kapag ka hinahaluan na yung news and opinion, wala nang distinction, yan ang nangyayari. Kaya mga tao, imbis na makinig sa mainstream, pumupunta sa social media. Correct. Diba? So yun yung nakikita natin ngayon na switching ng behavior ng mga tao, kasi nga nakikita nila na hindi nakakapanipaniwala at hindi katiwa-tiwala yung binabalita ng mainstream media. So okay. Now, punta tayo kay Secretary Recto. I agree with him in saying that there is an effect sa economy, but I disagree with him in terms of yung sinasabi niya na panandalian lang ito. Any person who is a student of history, maaalala natin noong 1983, nung inassassinate si Ninoy Aquino. The assassination of Ninoy Aquino has precipitated the economic collapse of the Philippines during that time. Correct. So ibig sabihin, nung araw na inassassinate si Ninoy Aquino, hindi pa natin kaagad nakita yung adverse effect niya sa economy. Rather, nag-snowball yan. Sa ngayon, maliit lang yan, lalaki yan ng lalaki kung pababayaan. At it culminated nga in 1986 in the overthrow of Marcos Sr. Pero during that 3-year period, it was a very tumultuous time in our economy. Ang dami nangyaring hindi maganda. Nag-default tayo, nagkaroon ng katakot-takot na utang, ang ating currency humina ng humina, hindi na natin bayaran yung ating mga pagkakautang. So nagkaroon talaga ng unraveling ng ating ekonomiya. So sa ngayon, hindi natin nakikita yan. Pero may mga sinyalis na ako nakikita, Manong Jay. Halimbawa sa Philippine Stock Exchange, tinignan ko yung datos. Yung araw mismo na hinuli at kinidnap si FPRRD, yung araw na kinidnap siya, nakita natin na yung pagbaba ng stock market bumaba ng halos 5% nung araw na yun. Doon naman sa ating palitan ng piso sa dolyar bumaba ng halos 1%. Correct. So ngayon makikita natin maliit na paggalaw yan, pero these are movements. And kapag ka ito'y nag-snowball na yung mga protesta, yung mga araw-araw, may mga pagkilos, every weekend makikita mo, hindi lang Manong MJ, dumarami ang tao. Nagiging mas frequent yung mga pagkilos. Yan yung nakikita nating trend ngayon. And ang ibig sabihin, there is a snowballing. At kapag ka nagkaroon ng snowballing yan, that will have an adverse effect in the economy over the medium term. So when I say medium term, makikita natin yan for the next 12 months. Tama ka, Doc, kasi like foreign direct investment, yun ang pinakamahalaga yung talagang actual na kapital na magtatayo ka ng kumpanya, mag-hire ka ng empleyado, lahat yan postpone dyan until the political stability of the country is anong tawag nito, is attained, kung yun nga sa paper investment lang nga sa physics, at saka sa PSI, it's still on the red, basically halimbawa ako mga kapital, wag na foreign direct investment, ako na lang Pilipino, gusto ko magtayo ng ng eatery sa isang mataong lugar, ipopostpone ko yan. Bakit? Pagka nagrally dyan, magkakaroon ng mga batuhan, ng mga pukpukan, magsasara ako. In the meantime, I have invested my lifetime savings in order to put a medium-scale business, di ba? So kasi ganito nangyari dyan din, Manong J. And I think the Marcos Jr. Administration made a grave miscalculation. Nung isinurrender nila itong si FPRRD sa mga dayuhan. Correct. Ang akala nila, hindi mangyayari itong nangyayari ngayon. Kasi kung titinan mo nga naman sa mga survey, Manong J at NJ, titinan nyo sa mga datos, ang base support ng mga Duterte, yung talagang solid DDS, ang estimate ko niyan, mga around 18 to 20% of the electorate. Yan yung pinaka-floor ng mga Duterte supporter. Sabihin natin 20%. Yung mga Marcos naman, yung mga talagang loyalist, mas mababa dyan. Mga nasa around 5% yan. Mostly mga Ilocano yan. Correct. Kasi yung mga DBS supporter, kalat yan, mga mostly Bisaya. Not only in Davao region, but yung mga Kabisayaan, yung kalat-kalat yan sa iba't ibang panig ng bansa. Mas maraming Bisaya kaysa sa Ilocano. Kung titingnan mo sa demographics. So, alam naman natin ang politika sa Pilipinas is very regionalistic. Ang naging miscalculation nila dito is inakala nila na kapag ginawa nila yan,
spent force ng mga Duterte. Correct. But little did they know, no, yung silent majority is not becoming silent anymore, Manong Jay. Nagising They're eh. coming out na. Yung nakita natin na mga nagkikilos protesta, no, hindi lang dyan sa Pilipinas. Yung mga OFW, in fact, I'm going to one this coming Saturday dito sa Vancouver. Every week may mga protesta kami dito sa Canada, no? Hindi lang sa Canada, makikita mo sa Europa, no, sa iba, sa Middle East, sa Estados Unidos, kung saan maraming OFW. Pati mga seaman, Manong Jay, sa barko. Sa may barko mga mismo. nagpo-protesta. No, may mga sasalita na sila that they are not really happy with what has happened, what has transpired in the last week, no, when FPRRD was kidnapped. So ibig sabihin nito is hindi ito in-anticipate, no, ni Marcos Jr. na magiging ganito kalaki yung suporta. At ito yung klase, no, ng suporta na nagpanalo kay VP Inday, no, nung election. Kaya mas malaki ang kanyang boto kaysa kay Marcos. Kaysa kay Marcos. Ang pinaka-miscalculation nila dito was they thought that this is not going to happen. And hindi lang yon. Isa pang parte ng miscalculation nila dito is that hindi nila inaakala na magiging sustained dito. So, makikita natin. Minsanan lang eh. Yes. Alam mo, nag-assess yan sila. Sabi nila, sige, on that day, meron yan. Pero kasi nakita nila eh. Pagkatapos yan, pag na-disperse na ng CDM, ng crowd disbursement, anong tawag ito? Force ng PNP, wala na yan, bukas wala na yan. Eh hindi. Kinabukasan nag-times 3, nag-times 4, nag-times 5. All areas na, no? Tapos sumunod pa yung, can you imagine yung mga seaman sa barko, yung sinasabi mo? Tumitindig ang balahibo ko pag nakikita ko sa sa YouTube eh, no? At saka hindi lang yung, imagine mo, Italy. Akala mo tapos na dun sa Milan. Ngayon, all over even pocket counties of Italy. Nandun doon, Italy yan kung saan sinasabi nila, nandiyan nakatago yung mga ninakaw na yaman ng mga malalapit kay speaker, no? Hindi lang, isipin mo, mismong The Hague, no? I never imagined that the Netherlands can produce so much number of Filipinos in one single, anong pangalan nito? Rally. At yung lalabing 5 rallyista na nagdala ng mga litrato na sinasabing biktima ng EJK, yung pala buhay, at saka yung iba hindi naman talaga. Doktor pa yung isa, no? Yung isa nasaksak ng barkada ng mga drugista, talaga nagkabuhol-buhol, nagkalechi-lechi yung yung assessment ng mga tao ni Marcos eh. Mali. Kaya tanong mo si Attorney Claire Castro ngayon, hindi magkanda-ugaga sa pagkakaduktong-duktong ng mga storya, no? Kasi nga, nangyari na dito is nag-overlap na yung mga iba-ibang mga nangyayari. Correct. To the point na hindi na nila na-manage. Kasi ang idea dyan, Manong Jay, if you're PCO, you have to manage the narrative. Kasi mga issues yan eh. You have to manage the issue. You have to control the narrative. What is going on is that hindi na nila nakokontrol yung narrative kasi taong bayan na mismo ang nagsasabi kung anong naratibo eh. At saka yung narrative ngayon galing na sa labas. Hindi na controlled environment yung media sa Pilipinas eh. Nare-report na all over the world. And those news bukod sa nakaka-filter dito sa Pilipinas, it's spreading like a wildfire all over the world. And I think what informed yung kanilang calculation dito ni Marcos Jr. was kung ano yung nangyari kay Pangulong Estrada nung inaresto siya. Kasi may similarities yan eh. Correct. So you have, at the time, you have a president who was impeached, you know, and then he was ousted and then later on arrested. Diba? Ang nangyari dito was that nung panahon ni Pangulong Erap, nung inaresto siya, very limited yung mga naging pagkilos in support of President Estrada. Mostly, it was in the National Capital Region. Correct. Pero ang nangyari ito kay FPRRD was very different. It was something that we've never seen before. Bakit? Kasi nakita natin yung pagkilos dito, it's not only concentrated in their bailiwick, which is Davao. Alam natin, bailiwick nila yan, di ba? Pero makikita natin, it's not just all throughout Mindanao, but all throughout the country. Even nga Ilocos which is the baluarte of the Marcoses, may mga BBS doon na nagprotesta. No? That they were not happy with what happened. No? At hindi lang yung Manong Jay. Because of social media,
which is absent nung panahon ni Pangulong Estrada, no, Yes. noong early 2000s. Or kahit Nagkaroon anong tayo panahon ng pa ng awareness tatay in terms of the ni issues. Pati yung Marcos Jr. mga Filipinos abroad are protesting. Correct. At So yan yung yan yung kaibahan ngayon. Accessible na lahat ng information kasi ngayon. Hindi mo na pwedeng hindi mo na pwedeng kontrolin, itago, no? Anong tawag niyan? Hindi ka pwedeng magbartulina ng kwento ngayon eh. Nung araw What they're trying to do is to muzzle social media. Tingnan mo yung nangyari sa mga pages ng SMNI. No? In fact, among the media sa Pilipinas, isa na lang ang SMNI sa mga natitira no, na nagbabalita ng totoo, Manong J. No? correct. And then, anong ginagawa nila? They're suppressing news that is coming out of SMNI. No? Yung ganyan mga klaseng galawan, yan ay galawan ng mga authoritarian na gobyerno, galawan yan ng mga diktador. If you're suppressing media, no, that is already a form of dictatorship. Correct. It's proven na state sanctioned yung sususpend ng pages ng SMNI. That is a manifestation of authoritarianism and dictatorship, which unfortunately itong mga makakaliwa, Manong J, who were really protesting against authoritarian, they are now in bed with the Marcoses. Correct. So, yan yung nakikita natin, ano? So nakakalungkot. Kaya lang, ang kagandahan ng social media is that it spreads like wildfire. Di ba? So nandiyan na yung mga vloggers, no? Nandiyan din yung mga sariling accounts ng mga journalists, yung mga totoong journalists, ha? And they can spread their news in their own little way, and it will go out like wildfire. Kaya nga, ito kasi, sabi mo nga, miscalculation. Talagang, grabe ang miscalculation. Nakalimutan, ang iniisip nila, SMNI. Sige. SMNI, sinara na natin yan sa NTC. Merong 5 Facebook account dyan, ipasuspend natin. Di na suspend eh. Nakalimutan nila na progressive ang Facebook. Sinara mo yan 5, mag-open ng bagong 10. Di ba? And not only that, palagay na natin, kaya ito sinasabi ko, nag-lecture ako nung isang araw dun sa Davao, sa isang school eh. Sinabi ko, you may be able to arrest 40 bloggers, di ba? Or silence them. But you have to contend with the fact that there are 79 million Android users all over the Philippines. Yan ang papalit, yan 79 million, dun sa 40 na siniper mo ang bibig. Talo ka ron. Tsaka alam mo, Manong J, anybody can become a journalist now. Yes. So if you have a cell phone, if you have an internet access, meron kang sarili mong Facebook account, anybody can become a journalist with their mobile devices. Ano? Correct. Yan yung nakita natin dito sa The Hague, no? Kung saan may mga kababayan tayo na nagla-livestream sila doon on their own account, na capture pa nga on hot mic, di umano yung isang journalist, no? Who was mocking E.S. Medialdea nung siya ay nagdala sa ospital. Tama. So ibig sabihin, anybody now can become a journalist. Which is a good thing. Journalist lahat yan. Kumbaga wala nang sabi ko nga, kaya nga hindi sila, they intended to raid all the houses. 3 araw na. They are not successful. Why? Kasi every time dumarating yung mga, hindi pa nakakababa ng bus at saka truck yung mga pulis sa Davao, doon sa mga bahay ng mga Duterte, nagla-live na. Kuminsan, 20 yung nagla-live. Tapos tinututok yung camera doon sa mga mukha ng pulis. Kung ako man ang pulis, hindi ako general, hindi ako ordinaryo ang pulis, ba't ako gagalaw? Lintik ko, malalaman ng buong mundo kung anong kabulastugan gagawin ko, di ba? Daig pa ng yan, Manong J. Hindi nila nakita eh. Daig pang CCTV niyan kasi naka-live. Correct. Bago nga mo, 20 sabay-sabay magla-live. Correct. Bago tayo magpatuloy sa ating balitaktakan, binabati natin ang mga nanonood via GSAT Channel 40 nationwide at Cable Link 95. Maraming bumabati at nag-attendance check, Manong J. Tulad nito, magandang hapon mga Ginoo, watching from Malaybalay City, Bukidnon. Para sa subscriber channel 13, we stand for Tatay Digong. Siya ang leader na may tapang at malasakit. Iboboto namin si Pastor Kibuloy. Good afternoon, Manong J and MJ and Doc. Watching from Isabela City, Basilan. Uy, magandang hapon.
kanilang iboboto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuwala. Assalamualaikum. At mga kababayan natin sa Tawi-Tawi, SMNA daw, sabi ni bumabati, ang totoong news channel. Doc, Manong J, sa usapin pa rin po ng ekonomiya, sinabi kasi ng Bangko Sentral, sinabi ni Central Governor Diwa Ginugundo, na ang kalagayan daw ng dating Pangulo ay maaaring magdulot ng disturbance sa merkado. Pero makapagdadala naman ng long-term investment dahil, itong sabi niya, patunay ito na hindi kinukonsinti ng gobyerno ang paglabag sa karapatang pantao. Oy, mukhang may pitik doon ha. Doc, anong masasabi mo doon? Kalokohan yan Diwa Gunigundo. No? Bakit ko nasabing kalokohan yan? Because kung makikita natin, nagkakaroon na ng mga protesta. And these protests and movements, yung pagsiklab ng damdamin ng ating mga kababayan, yan ay makaka-apekto yan sa investor sentiment, which may affect the medium run and the long run. Kung hindi yan maayos ng gobyerno, or kung hindi mapatalasik yung gobyerno, or magkaroon tayo ng election at maayos ito, magtutuloy-tuloy lang ito, kagaya nung nangyari noong 1983 going to 1986. Correct. So yan na yung nakikita ko parang kung nag-uumpisa na Manong J. Kaya nga kalokohan yung sinabi na yan ni Diwa Gunigundo. And I have to respectfully disagree with him on that. Oo, tsaka si Dr. Mike, tingnan mo ang sabi niya, kasi additional confidence on the government, hindi nga, yung gobyerno nga yung nagpakulong Si gobyerno nga yung nag-traidor Siya yung nagkatipa doon ginastos pa na. Taxpayers money pa ang ginamit. Marcos Jr. is very unpopular these days. Paano masasabing confident yung mga tao? So if you look at his popularity ratings, napakababa nito kung kumpara mo kay Pangulong Duterte during the same time their presidencies. So how come you will say na may tiwala sa gobyerno when in fact the Marcos's approval ratings are tanking? Di ba kaya kalokohan yung sinasabi na yan ni Diwa Gunigundo? I think what he needs to do is actually look at surveys and empirical data bago siya magsalita. Now, may dagdag ko rin Manong J at MJ, mahalaga to sasabihin ko na ito. Among the miscalculation ito ni Marcos Jr. was hindi nila na-i-include yung aspeto ng kulturang Pilipino nung ginawa nila yung desisyon na yan to surrender and to have PFPRD kidnapped going to The Hague. Ano yung sinasabi kong kultura? Manong J, ito example ko sa iyo. Meron tayong mga kababayan na either accused or na-detain sa mga ibang bansa like Middle East, meron sa Indonesia, meron sa China. What our government does is they're working hard to bring these people back to the Philippines, to bring them home. Correct. Kultura natin yun na maibalik sa atin itong mga kababayan natin. Para dito na lang sila sa atin, kami na lang dito na lang ikulong sa amin. And what Marcos Jr. did was the exact opposite of what is culturally Filipino. Kabaliktaran yung ginawa. Anong ginawa? Isinurrender, pinakidnap natin si FPRRD, dinala nandun na sa mga dayuhan. So anong pinupunto ko dito? I highly question yung pagka-Pilipino ni Marcos Jr. I'm not taking yung pagka-Pilipino in its literal sense. Hindi literal yon. Kumbaga yung value. Does he still know the cultures and norms of his people? Correct. Hindi ba? Kasi yan ang nakagista nating kultura that we bring people back. And yet what they've done was they whisked him away. Hindi ba? Going into that airplane, which by the way, Manong J at MJ, yung aeroplano na yan is taxpayer funded. Hindi ba? Ibig sabihin, kahit yung mga kababayan nating sumuporta kay FPRRD na nagbayad ng tax, have put towards the money para maipadala si FPRRD abroad, which is an insult. Hindi ba? So kumbaga, ang nakikita ko dito is, kaya nga, part of their miscalculation is hindi nila na-consider yung cultural aspect niya. Anyan. May mga kababayan tayo that they're on the fence. Ibig sabihin, they're neutral, But because of the cultural issue, sagasalita na sila ngayon. Correct. They're part of the silent majority na ngayon that are not silent anymore. Kasi na-touch mo yung cultural aspect ng tao na alam mo yung dati-rati, these people, they don't care, Manong J. Sabihin nila, pakialam ko dyan sa issue na yan. Si Pangulong Duterte, hindi na yung presidente, wala akong pakialam. Pero nung nakita nila sa TV, sa social media, kung ano yung ginawa, now they're coming out. Hindi ba? They're expressing their disgust because of what they've seen, because it goes against their culture. It goes against yung tradisyon nating mga Pilipino. Hindi ba? So, yun yung isa sa mga grave na miscalculation na ginawa nila dyan, that they fail to consider
yung cultural and normative aspect nating mga Pilipino, Manong Jay. Opo, Doc. Manong Jay, bago lang ulit si Manong Jay, Doc, no? Alam ko maraming mga mahiwagang tanong pa sa kanyang bulsa si Manong Jay. Marami kasi ang mga naghahayag ng kanilang pananaw sa Facebook. Pero, do you think this is a tricky time sa lahat po ng mga negosyante na Filipino-owned na mag-comment dito sa issue na? Kasi syempre, Manong Jay, Doc Mike, pag tinutukan ka ng mikropono sa isang interview, abay wala kang magagawa kundi sumagot. Pero may isang businessman kasi na inuulan ngayon ng batikos dahil nga sinabi niya na ang trabaho raw, nagtatrabaho lang daw ng ang ICC doon sa pagkakakuha kay former President Duterte. Do you think, anong epekto nito, Doc, sa isang negosyante, malaki man o maliit, pag sila ay nagbigay ng pahayag na tsak ay gagalit ng karamihan sa mga Pilipino na ngayon po ay suportado ang dating presidente, Doc? Kasi alam mo, MJ, maganda yung tanong na yan. At I think I know kung ano yung pinupunto mo dyan, kung anong produkto yan at kung anong kumpanya yan. Di natin banggitin. Kasi sa mga companies, Manong Jay. Banggitin natin, Doc, kasi kaibigan ko yan, si Cecilio Pedro. Kaya lang, yan yung Happy Toothpaste, di ba? Happy Toothpaste, Lamoyan Industries. Alam mo, sabi ko nga, dito ako, wala akong kaibigan, hindi kaibigan. Pag nagkamali ka, mali ka. No? Ngayon, pinili niya yan, he will have to bear the burden ng ang backlash niyan. Kasi ngayon pa lang, ang dami na nagsasabi. Hindi niya na-understand, Manong Jay, yung values ng kanyang mga customers. Kasi mga tao may values yan eh. Yan yung sinasabi ko kanina, yung values, yung kultura, di ba? So hindi niya naintindihan yan. No? And sa palagay ko, ang nangyari dito is ito yung kapangyarihan ng mga consumer. No? Tayo bilang consumer, we can actually influence the market. No? Sa pamamagitan ng pagbo-boycott, ginagawa yan sa ibang bansa. So halimbawa, pagka merong kang hindi nagustuhan, no, na ginagawa nitong company na ito, you can always use the power of your purse. You can use the power of your pocketbook para ma-force itong mga businesses na ito to comply with your makipag-align sila dun sa values ng kanilang mga customers. Kasi nangyayari ngayon, halimbawa nagsabi ng yung may-ari ng Lamoyan, for example, nagbigay siya ng mga statements that is against dun sa values ng kanyang mga Pilipino, ng customer. Client. Pwedeng gamitin niya ng mga customer to realign the values of this person back to kung ano yung kanilang mga kung ano yung mahalaga para sa kanila. No, that is mere reality of business, Manong Jay. Kasi talaga pag ninegosyo yan eh. Tingnan mo, may option. Tsaka ito nga, dun alam mo nung unang lumabas yan na MJ, Doc, alam mo, na-shock ako eh. Kasi, maraming hindi nakakaalam, kami nagsimula niyan. Alam mo, dyan sa DCMM noon, wala pa nakakakilala dyan sa Happy Toothpaste. Kami yung tumulong, halos talagang, kasi kainuman namin yan si Cecilio eh. Pagkatapos, lahat yan puro CDE, no? Class CDE. Yan yung supporter ni Digong eh. At saka yung Happy Toothpaste, Manong Jay, sikat yan sa mga probinsya. Correct. So, hindi masyado sa NCR yan eh. Yung brand na yan, sikat yan sa Visayas, pupunta ka ng Cebu, ka ng Mindanao, malakas ang diyan ang Happy Toothpaste, no, yung brand nila. So alam naman natin, nabanggit ko na kanina, no, ang bailiwick ng mga Duterte is Kabisayaan, Mindanao, Visayan-speaking people. So ang nangyari niyan is they're just using their own power to influence these business people. Kaya nga, kung ikaw ay businessman in this charged climate, ang pinakamaganda mong dapat gawin is you have to be careful with what you say. Correct. Diba? You need to understand who's buying your product before you say. Kasi ang nangyayari nito is pag hindi ka naging careful, makukompromiso yung bottom line mo niyan. Kasi diba? Magkakaroon ng epekto yan sa market mo. Tingnan mo na lang yan. Ang daming option ng tao eh. Produkto mo, toothpaste. Ilan ba toothpaste na nasa merkado? Sabihin mo na lang 8. They don't mind changing their toothpaste, no? Naalala ko noon kasi noon layasan ng Johnson's yung Pilipinas ng anong tawag ito, ng Colgate, no? Talagang umiiyak yan si Cecilio eh. Dahil
ka-repurpose lang ng kanyang Lamoyan Industries. Hindi niya alam kung anong mangyayari hanggang sa dumating nga yung Happy Toothpaste, which is a Japanese technology, Japanese toothpaste. Eh, pagkatapos ngayon, gagawa ka ng yun, ewan ko, anong nakain ni Mr. Pedro, dyan sa pangyayaring yan. Kaya makikita mo, Manong Jay, no, among the mga business leaders, no, walang halos nagsasalita about this issue. Yeah. Very, very quiet ang ating mga negosyante because they know they will face backlash if they would pick a side. Di ba? So dapat dito, if you want to pick the side, always pick the side of your customers. So, ganun lang yun. So, you can never go wrong. Care wrong about your profits. You can never go wrong. Kasi sabi nga ni yung isang mentor ko sa broadcasting, si Freddy Garcia, basta every time you open your mouth at ang sinasabi mo patungkol doon sa nakikinig sa iyo, hindi ka magkakamali. Your ratings will never fall down. Kasi palagi mo kinukonsider yung client mo, yung audience mo eh. So, ewan ko, unless ang feeling niya hindi maapektuhan yung negosyo niya, well, problema niya 'yon, no? Tsaka napaka-tricky talaga, Manong Jet, Doc, ng ating panahon ngayon. Lalo pat ang tao nakatutok sa social media, no? At nararamdaman natin na bagamat may mga instances na sinisikil ang ating kalayaan dahil sa mass reporting, ang demokrasya ay parang sa social media na laang. Sa pagko-comment. Pero pag na-mass report ka naman, gur-gur naman ang iyong account. Ako, every day I get to block about 1,000 people sa account ko. Kasi yun ang nila, alam mo ba, tayo pang nagsusweldo sa mga yan, MJ. Yan ang isa sa mga project ng PCO, no? Yung mga troll army, pati sa PNP. Sipin mo, meron pa silang order na kinakailangan mag-monitor yung mga police at sila yung magko-comment dun sa mga accounts na hindi maganda sinasabi sa PNP or sa gobyerno. Nakakalungkot, pero yan ang katotohanan. Oh, what is concerning to me dyan, Manong Jet and Jace, na sa kaso ng PNP, okay lang sana kung yung mismong uniform personnel ang subject of the order. Oh. Pero pati yung mga pamilya nila kasali din. Which is, I think hindi na dapat kasali yun. Kung ikaw anak ka o pinsan o, di ba, o kapatid ka nung uniform personnel, hindi ka na dapat saklaw noon. Hindi ba? Oo, may order sila eh. Pagka may formation, malinaw yan. Naririnig natin eh. Oh. Ay, nako, sa mga nangyayari ngayon. At teka, may dadagdag din ako, Manong Jet and Jeno. Mahalaga to. Kasi nabanggit kanina ni VP Sara na si FPRRD pwedeng tumanggap ng mga sulat. In fact, tomorrow, I will find the time to send a birthday card to FPRRD. Kasi alam naman natin, malapit na yung birthday ni FPRRD. March 28, birthday niya, di ba? So, dun sa ating mga kababayan na nasa abroad, no? I-google nyo lang po yung mailing address ng ICC. In fact, I do have it with me. Ipopost ko mamaya, Doc, no? I do have it with me, no? Ang lalagay nyo dito is to mail, para makapag-send kayo ng sulat kay FPRRD, you can use the following address. Lagay nyo, President Rodrigo Roa Duterte, care of ICC Detention Center, P.O. Box 19519, 2500 CM, The Hague, the Netherlands. So, pwede pong tumanggap si FPRRD ng inyong mga handwritten na mga sulat o kaya inyong pong mga greeting cards kasi nga magbe-birthday po niya, no? Paulanin po natin ng sulat ang The Hague, no? Let's flood them with yung ating pagmamahal kay FPRRD na pamamagitan ng sulat kasi nakakatanggap po sila ng sulat, ano? In fact, Manong Jay, tingnan mo yung Facebook page ng ICC nung araw, wala nagbi-visit doon sa kanilang Facebook page. Makikita mo ngayon, nasa mga 100,000 na yung mga likes, yung mga engagement siguro nila. Umabot na sa milyon-milyon. Nakikita nila yung pagmamahal ng ating mga kababayan. At hindi mga trolls yan, Manong Jay, Hindi yan mga Vietnamese at mga Indiano na pangalan. O kaya mga lock profile. Talaga mga totoong tao yung mga nagko-comment doon sa mga Facebook sa Facebook account ng ICC, no?
So, appeal ko po sa ating mga kababayan, kung meron po kayong pagkakataon, lalo na din Manong Jay, yung mga nasa abroad, kasi nga, di amak naman mas maganda yung aming mailing system kaysa sa Pilipinas. So, yung ating mga kababayan ng mga OFWs na nagmamahal kay FPRRD, you can send love letters, mga greeting cards kay former President Duterte through the mailing address ng International Criminal. Yan. Ipopost po namin yan ni MJ mamaya yung actual na mailing address sa iba't ibang Facebook account po at pages namin para nang sa ganon ay makita po ninyo yung actual na address para nang sa ganon lahat tayo sabay-sabay nating padalan ng birthday greetings ang former President of the Republic of the Philippines, no? Sabi dito, Manong Jenny, Takalors, I already sent yesterday 4 birthday cards from Tatay Digong from Japan. At sabi naman, find me, babahan ng cards ang mailbox ng Ikangaro Court. Talagang kung mga isang dump truck lang may matatanggap yung ICC na yan. Pwede. Doc, medyo kapos po tayo sa panahon sa ating palatuntunan ngayong hapon dito sa Pilipinas at abroad. Ano po ang inyong maibibili na payo at reminder sa ating mga kababayan? Ang maibibiling ko lang po sa ating mga kababayan is manatili po tayo maging matatag. Manatili po tayo na maging mapagmatsyag at wag po tayong matakot na magsalita at ipahayag sa ating gobyerno kung ano ang ating saloobin. Tandaan natin na ayon sa ating konstitusyon, sovereignty resides on the people and all government authority emanates from them. So ibig sabihin, nasa taong bayan po nanggagaling ang authority ng ating gobyerno. Huwag po tayong matakot na magsalita. Huwag po tayong pasusupil. At ipaalam po natin sa gobyerno ni Marcos Jr. yung ating disgust, yung ating galit sa ginawa nila sa ating kababayan na isinurrender nila sa mga dayuhan. That goes against our culture and our norms and our customs. Hindi po ganyan ang Pilipino. Kaya po ako naniniwala na dapat po, ito na yung panahon na kailangan talaga na tayo lumabas na, tayo po ay kumilos in a peaceful way. Hindi po tayo nag-advocate dito ng karahasan. In a peaceful way, paalam po natin sa ating gobyerno kung ano po yung ating nararamdaman at wag po tayong matakot.